I have no national ambition. I'm not running for any national position. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. Alright, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan, mga kapwa natin OFW na nagtrabaho po sa iba't ibang bansa sa saan mang panig sa ating mundo, sa ating sa Pilipinas, sa Bohol, siyempre sa Bohol. Hamping mong tanan diha sa mga kaparyentihan, mga kaigsuunan, mga kaabiguhan ba diha sa Bohol. Kanunay mo diha nga magamping kay lisod ang panahon karon. Sa mga kuan, sa ating mga suki nga tagapanood sa ating mga vlog, no, maraming salamat sa inyo. Nagkaroon po ako ng mga kaibigan dito sa ating social media o dito sa YouTube na sa pamamagitan po sa inyong pagko-comment. Marami pong salamat sa inyong suporta. At ito na po yung gagawin kong reaction ngayon. Dito tayo sa reaction ditong sa DOT Secretary na isang Cebuana na si Cristina Garcia Frasco. Anak ko ito ni Gwen Garcia, dating gobernadora sa Cebu. Ngayon, bago ho to siya nagiging, konting lang tayo konting story lang nito ni Frasco. Nagiging mayura ho to sa Liloan. Kasi yung asawa nito, prominente ho sa bandang Liloan na nagiging mayor din to si Joke Frasco na ngayon ay isang congressman sa 5th District ng Cebu Province, no? So ito si Cristina Frasco, nagiging spokesperson ho ito ni dating VP Sara Duterte noong panalo lang ni VP Sara. Siya ho itong spokesperson ni VP Sara. Kaya lang nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan at palagay ko isa rin to siya sa dahilan si VP Sara kung bakit ito siya nagiging DOT Secretary na hanggang ngayon hindi pa napalitan. At ito na ngayon ang umabot na sa punto na natulfo na. Kasi sila ni Tulfo nagkaroon ng harap-harapan doon sa hearing kanina na yung mga mukha nga nito ni Cristina Frasco na pinaglalagay doon sa mga dapat puntahan ng mga turista. At ito na ngayon ang kanilang pagkuro-kuro doon sa hearing kanina. Itong kanilang pinagdidebatihan kanina. Sagutan ng konti. Iba naman kasi kapag mga professional, kapag nagsagutan kasi hindi naman yung hindi naman nagsasagutan ng ganon. So, nandoon pa rin yung kanilang mga palusot ba na kung ano ba talaga ang pakay niya na bakit may mukha siya doon. Ito, ipasok natin yung video. Baka mamaya maindip kayo. I just wish to place on the record that the photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I Okay. was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. The interpretation or misinterpretation of that, of course, is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, ma'am, that you're not present. Your presence there is not legit. Okay? What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may parating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay? So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you're promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun That's not from me, from them. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Diba? Like I said, dyan sabi mo sa Cotabato ba yan?
Saan lugar? South Cotabato. Then let's use Miss South Cotabato as the model. Or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native dyan sa Cotabato? Yung mga indigenous people in Cotabato. Much better versus kayo po. Yun po yung pinapoint out ng mga lumapit po sa akin. Mr. Chair, gusto magsalita si Ms. Rasco? Sec, you want to respond? Yes, I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga muka ng mga pictures nila. That's what the Yes. people that came to me. Perhaps if it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. But as far as Of course, my ma'am, understanding, you can yes. visit. Why not? Yeah, I would even, people will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag pupunta I have ko na not, sa isang lugar, Senator. kung ano yung mga kulang doon, punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. It has something to do na may problema at sinasabi na kung ano yung problema na dapat punuan natin ngayon. Senator, we would be also very happy to provide your office with all of the promotional efforts that we have made, sans my face, in the destinations covered in order to indicate that Thank you. the Department of Tourism has not ever ceased from promoting our destinations, notwithstanding our very, very limited budget. Adi, si Tulfo nito, puntos para sa akin. Kasi sinita niya. Bakit nga tuwing ano mo, yung sa may Boracay, doon sa Cotabato ba yon, yung Lake Cebu, na nandoon din siya, na may mga bulaklak pa, yung damit niya. Tapos yung mga airport daw sa Boracay, o kung saan yun, nandoon din yung mukha niya. Kung saan yung mga tourist destination, nilalagay yung mukha niya. At isa pa, yung sinabi niya, nilalagay ko yung mukha ko dyan, pero wala naman kong intensyon na tatakbo ako sa national position. Bakit umabot sa ganun siya? No? Hindi naman yun napag-usapan nila doon. Sita lang ho yun sa mukha mo kung bakit nilalagay mo yung mukha mo doon sa mga ganun. Na yung pera na yan, na ginagastos nyo, hindi mo yan perang sarili eh. Kung matandaan natin, yung si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte noon, ay ayaw niya ng ganun nun, na sobrang ipal ka. Pati asawa niya, sobrang ipal to eh. Kung napansin niyo to sa yung may mga kalamidad diyan sa sa kanyang distrito, namigay ho ng kape at saka mga bigas, tubig na may pangalan niya na Frasco talaga. Ginamit ang kanilang posisyon ba na para sabihin na sila umaaksyon doon. Tapos may mga, hindi naman pera kasi nila yon ang binibili. Kaya ito si Frasco ngayon, bote nga sa kanya na nangyari ito napatulfo tuloy siya. Kaya sa tingin ko dito, may magandang ginawa si Tulfo dito. Pero sa mga flood control, zero ka, Tulfo.
down ka sa akin, wala kang ginawa. Pero ito mga ganitong mga issues na mga chismis, yan ang gusto ni ni Tulfo. Kasi alam naman natin kung ano ang gustong-gusto ni Tulfo na aksyonan itong mga kabit-kabit, yung mga mga away-away, yan ang gusto niya. At ito na nga ngayon itong si Frasco na isa to sa na nagiging dahilan ng kanilang mainit kaninang bangayan sa sa Senado. Eh di tama naman din yung sinabi ni Tulfo. Huwag mo ilagay yung mukha mo kasi hindi man naman pera yan. At bakit mahal ang pamasahe sa mga eroplano papunta kang halimbawa Boracay, Bohol, sa mga Bohol mahal pod ha. Nako, pila ka airline ang Bohol. Ha? Pila ka airline ang Bohol nga nag-operate sa Bohol. May AirAsia, na Cebu Pacific, may Philippine Airline. So tatlo. So ang pinaka-mura dyan, pag sumakay, pag namili ka ng mura, itong AirAsia. Pero lintik naman pag na-delayed ka sa AirAsia, abutan ka talaga ng bagot doon sa airport. Naranasan ko yan na kami, pabalik kami ng Maynila. Naggrabe yung flight namin noon. Talagang halos na lang kami doon na matuyuan ng laway doon sa sa airport sa Panglao. Tapos ang masama pa noon, hindi nagbibigay ng pagkain itong AirAsia. Kaya kayo, itong AirAsia, iwas-iwasan nyo na to. Sabi ko, di bali magbayad siguro ng medyo mahal-mahal na plane ticket. Magpal na lang kasi ang PAL kasi on time. Pero itong AirAsia, nako, papuntang Bohol, nung time na yon okay naman, on time naman. Pero pagbalik namin, nako, windang-windang mi. Uy, grabe talaga. Galit na galit ako doon sa mga sa mga nandoon na naglalakad na mga taga AirAsia. Hindi sumasagot. Kaya, totoo yon kung bakit sobrang mahal ang pamasahe dyan sa Pilipinas sa mga local destinations natin na pupuntahan natin. Pupunta ka ng Davao, ang mahal. Grabe ha. Kahit saan ka nagpunta, kaya yung mga lahat talaga nagrereklamo. Kasi nga, sa pamahal ng pamasahe, ang sabi ng ang katwiran nila is maiksi daw yung runway. Eh, ang problema pa sa Pilipinas kasi, kulang ho tayo sa mga iba pang transport natin. Sa totoo lang ha. Hindi kagaya dito sa Spain ba, na ang transport dito may mga train. Ha? Sandamakmak na train dito. Eroplano. O, pwede ka magbus. Pwede ka magdala mong sariling kotse. Ang dami mong option dito. Eh sa atin nga pag pumunta ka sa mga destination mo ang mahal pa ng magbabayad ka ng van. Sa Bohol, ang mahal, magbayad ka ng van. Tapos, sa atin marami naman ding masakyan doon. May mga tricycle, may pedicab, may tricycad, may mga, bang tawag yun, yung mga coaching mga maliliit. Ang dami sakyan doon. Pero, sa totoo lang, hirap talaga tayo sa transportation sa atin. Kaya itong mga nasa gobyerno ngayon, dapat kasi pansinin niyo yung mga tourist destination sa atin. Ang ganda pa naman sana sa Pilipinas. Dito sa Spain, maniwala kayo o hindi, ilan ang kanilang turismo sa isang taon? Grabe, ang dami. Ang dami, milyon ang kanilang mga turista dito. Pag pumupunta kasi, kapag summer kasi dito, ang mga karatig bansa dito sa European Union, karamihan sa Spain pumupunta. Kasi nga, maganda naman kasi talaga ang kanilang dito, accommodation nila. Kasi mayroon kang eroplano, mayroon kang train, ay nako, ang ganda talaga. Tapos, totoo yun ang sabi na sa ibang bansa, kapag dumating ka sa airport, makikita mo yung mga, yung pupuntahan na maganda ba. Kasi doon pa lang, sa pagbaba mo sa aeroplano, yung dadaanan mo, kukuha ka ng luggage mo, nandoon na yun. Kung hindi naka-LED, naka-poster yan doon, ang lalaki. Kaya, sabi ni Tulfo, bakit di ganun ang gagawin? Hindi yung mukha mo. Pag pumunta ka sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa probinsya, mukha pa rin ni Frasco ang nandoon. Sagwa, di ba? Napaka-umay naman ito. Babaeng to, kung saan tayo nagpunta, yan pa rin mukha niya. Dapat kasi, kung halimbawa, Bohol ka pupunta, o sige, ilagay sa poster yan sa LED. Yung forma ng Bohol, yung mga beaches ng Bohol, yung pupuntahan mo, yung mga malalaking mata, yung mga tarsier, yan dapat. Yan dapat ang yung mga bundok dyan na napakaganda. Yan dapat.
Hindi yung ilagay ang mukha kasi ang pangit nga. Bakit ka maglalagay ng mukha yan sa ano, dun sa mga pupuntahan mo na hindi naman yung tao na yan ang ano mo. Ay, ginawa siyang model sa DOT. Ang feeling kasi ni Cristina Frasco, sobrang niyang ganda. Kaya yun ang napansin tuloy ng mga tao daw. Si Tulfo naman sabi niya hindi to nanggaling sa akin, galing to sa kanila na reklamo sa akin. Kasi nga yung mukha mo nandoon. Oh, na sila? Nabigwasan itong si Cristina Frasco. Lahi kasi talaga to ni Cristina Frasco. Hindi ka nahingi na sorry, di ba? Kagaya to sa nanay niya, mana sa nanay niya na sobrang ipal, sobrang garapal, sobrang kapal ng pagmumukha talaga itong mga Garcia. Kasi itong yung nanay nila, di ba? Yung mga rally-rally noon, pinapagalitan niya yung mga nandoon. Sus, nakakahiya kasi on air yun na sa microphone. Talaga niya, naggalit na galit siya. Tapos, ito si Frasco, di ba na naghingi ng sorry? Hindi ko sinabi mahingi sa kay Tulfo doon sa mga tao na napuna siya. Kaya, nakakapanghinayang itong klaseng mga opisyal sa gobyerno na ang kanilang mukha, yun ang nilalagay doon para sabihin na talagang sila, active doon. So, pa siya na hindi siya tatakbo. Wala naman sinabi si Tulfo na, sige, isa na naman siya ni Tulfo. Wala naman kong sinabi na nanggaling sa big mo yan. Pero hindi ko sinabi yun, natatakbo ka. Ay di, napahiya tuloy siya dito kay Tulfo. Ay di lang kay Tulfo, buong nung nakapanood nun, kung napanood niyo yun, nako, Frasco, mahingi ka nga na sorry sa mga tao kasi pangit ho yun ang ginawa mo. Napaka-ipal mo sobra. Ba't may lagay yung mukha mo dun? Pati yung sa Lake Cebu na mayroon para kang doon, para kang itik doon na may mga batik-batik pa ng pula-pula. Yung mga bulak ng mga water lily yata yung sa damit niya. Ginaya niya yung doon, nakalutang ba ng mga water lily. Ay nako naman sa Pilipinas talaga ngayon. Hindi natin pa ng ibang issue dito kasi nakakaumay na rin ang ibang issue dyan sa Pilipinas ngayon. Sobrang umay na talaga. Nako po.